Sige po, let's pray. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito na muli kami ay tutunghay ng iyong salita, Panginoon. Patuloy mong linisin ang puso ng bawat isa, alisin ang mga hindrances, Panginoon, upang hindi namin ma-absorb ang iyong mga salita. Pahintulutan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang magpaliwanag ng iyong mga salita at patuloy niya akong itago sa inyong likuran. Huwag po ang aking kahinaan ang makita, bagkos ang kapangyarihan ng iyong salita. Naway sa aming pag-aaral, Panginoon, ng mga talata sa umagang ito, patuloy mo kaming palakasin upang kami ay makaayon sa iyong kalooban. Patuloy mong palaguin ito sa aming puso nang sa gayon ay patuloy namin magamit sa araw-araw naming buhay. Lord, pagpalain mo ang lahat ng aabutin ng iyong salita, maging yung mga nakikinig sa online, kayo po ang magpala kung sino po ang makakarinig nito dahil po napaka-importante ang iyong kapanganakan ay dumating sa sanlibutan at yun ang naging simula kung bakit kami narito at nananambahan sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning ulit mga kapatid. Kumusta kayo? So, it's December for a new topic, Christ's birth. So, syempre, bago tayo magsimula, babatiin ko muna kayo ng advance Merry Christmas. So, nais ko ring batiin nyo ang inyong nasa kaliwa, nasa kanan ng Merry Christmas. Para tayo ay lahat excited. Ilang araw na lang Pasko na. Excited na ba tayo? Excited na ba kayo? Excited na ba ang bawat isa? O excited nang mabutas ang bulsa? Sino dito ang maraming inaanakan? Handa na kayo. So, excited na ba kayo sa mga regalo na matatanggap ngayong Pasko? Naisip nyo na ba na kung anong menu ang lulutuin nyo sa Pasko? So, mamaya may lakad yung mga youth. Nakaset up na yung menu. Pero bago magluto, take note. Kailangan yung ihanda yung 500 pesos. Para sa Noche Buena, ayan, yung may 500, may pang Noche Buena na. Ay, ako wala pa. Di na kayo Noche Buena. So, how about our mind? Handang-handa na ba tayo para sa pagdiriwang ng araw ng Pasko? How about our mind, our heart, our spirit? Ready na rin ba to celebrate Christmas? So, alam nyo mga kapatid, ayan, slide please. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagtataglay ng espesyal na kahulugan para sa ating buhay sapagkat, una, dito nagsimula ang kanyang ginawang pagtubos sa sangkatauhan. Pwede? Pangalawa, dito nagsimula ang kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Yan. Ang kapanganakan ni Jesus ay may pinakamahalagang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit, ang nakakalungkot nga lang, ating naobserbahan kung paano karaniwang ipinagdiriwang ng mga tao ang Pasko, nakalimutin nila ang totoong dahilan kung bakit ipinagdiriwang ang Pasko. Yung iba, tumitingin lang doon sa regalo. Minsan, mayroon pang tantrums, mayroon pang tampururot. Bakit naman ito lang ang binigay sa akin? So, tanong, bakit ipinagdiriwang ang Pasko? Dahil, ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. At ang pagbibigay natin ng mga regalo, paghahanda ng mga pagkain at pagsasaya, ay manifestation lamang ng ating sama-sama at nagkakaisang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Hindi tayo nagdiriwang upang sundin ang pagan tradisyon. Tapos na ho yun. Sila yung unang nag-celebrate ng Pasko. Nagdiriwang tayo upang ipakita ang kagalakan sa ating mga puso, upang ipakita how grateful we are. Because of our Lord Jesus Christ, we receive salvation. Ano itong salvation na to? Regalong panghabang buhay. Kung ikaw ay after doon sa regalong material,
nalimutan mo na yung concept ng Pasko. Na dapat ang may regalo kay wala, pasalamat tayo dahil dumating yung salvation sa mundo. Ang pangalawang bagay na kailangan nating maunawaan, bakit pinanganak ang Panginoong Hesus at ano ang layunin ng kanyang kapanganakan. So, at ito ang nalilimutan ng maraming tao, ang kahalagahan ng pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan tayong mga Kristiyano, mag-double time na tayo, lalo ngayong Pasko, para maraming makapunawa na ang Pasko ay hindi lang after doon sa regalo, sa mga bonuses o kung ano paman, bagkus ito ay patungkol doon sa kaligtasang bitbit ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman tayo maililigtas sa mga regalong yan at sa mga perang yan. Ang importante, ma-recognize natin kung bakit narito isinilang ang Panginoong Hesukristo. So, ang topic natin sa umagang ito is the birth of a Savior. Yung kanta kanina, ang gaganda puro binanggit yung pagdating ng Savior. So, akmang-akma ngayong Pasko. Although, sa Ebanghelyo ni Mateo, ang kwento ng kapanganakan ni Jesus ay tumuto kay Jose. Ang kanyang ama sa lupa at ang kanilang paglalakbay patungo sa Bethlehem. Yung Mateo 1, chapter 1, verses 18 to 25, ipinakilala dito si Maria at si Jose. Si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu at si Jose ay nagpasya na huwag siyang talikuran. So, dahil sa ganon, isinilang ni Maria si Jesus na tinatawag na Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God is with us. So, magandang bagay. Pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo, God is with us. Ebanghelyo ni Lucas, doon sa ating responsive reading, inilarawan ang mga pangyayari bago ang kapanganakan ni Jesus, kasama na ang panganak sa Bethlehem at ang mga pastolo nagtungo upang sambahin siya. So, hindi naman talaga Merry Christmas ang tagurin natin dito, kundi Merry Christ's birth. Di ba? Hindi talaga siya pinanganak noong December 25, ngunit gayon pa man ay pinanganak siya at sapat na yon para ipagdiwang ang kanyang kahangahangang kapanganakan. Regardless of date, wag pinagdidibatihan pa ng iba yon, pero ang mahalaga, hindi siya, kung hindi man siya pinanganak ng ganung petsa, ang mahalaga ay sadyang ipinanganak siya. So, doon sa kanyang kapanganakan ay sapat na yon para ipagdiwang ang kanyang kahangahangang kapanganakan. So, si Hesukristo bilang walang hanggang Diyos ay bumaba sa mundong ito ng mahimalang ipinagli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, sa pamamagitan ng kanyang buhay sa lupa, sa sabsaban ng Bethlehem. So, nung siya ay nabuhay, tingnan nyo ang kanyang journey. Naglakbay si Hesukristo ng may pusong pag-ibig. Basahin po natin ang Juan 3, talata 13. Nasa slide po yan. Ayon dyan, walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Sa John 6:38, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. So, merong panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya ang nasusunod, bagkus yung Diyos Ama na nagbibigay sa Kanya ng mga regulasyon o tuntunin habang siya ay nasa lupa. At ito, maganda, yung John 3:16, alam nyo naman yan, no? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa libutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan.
So, pag ikaw ay sumampalataya, lalo ngayong Pasko, kung hindi mo pa kilala ang iyong tagapagligtas, ito ang magandang pagkakataon na ibigay mo sa kanyang regalo, ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, pagkakataon nyo na ito para isuko ang inyong sarili dahil Pasko, yun na ang inyong pinakamagandang regalo sa ating Panginoon. Kung ang Diyos Ama ay nagbigay ng kanyang anak para sa atin, so bakit hindi natin isuko ang buhay doon sa may akda ng ating buhay? Okay. So ano ang kahalagahan ng pagsilang ng Panginoong Jesucristo? Ayan, una, the righteous example of faith. Basahin po natin ang Mateo 1, verse 18. Ayan, sabi diyan, ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, iyong kaganapan, si Maria at saka si Jose ay betrothed na during those time. Ngayon, nung nalaman ni Jose na buntis siya, nagtaka siya kasi hindi naman sila nagsasama, hindi sila nagtatabi. So, hindi natin alam kung ano sa loob ni Jose, pero sabi ng talata, may lihim siyang plano na humiwalay. Ayan. At sa Lucas 1:38, basahin po natin, ayan. Sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo, at iniwan siya ng anghel. So, sino yung anghel na involved dyan? Sino anghel na involved dyan? Mayroon tayong kapatid na gano'n ng pangalan. Ayan, tama kayo mga kapatid. So, isang anghel ang nagpakita kay Maria upang sabihin sa kanya na siya ay mahimalang maglilihi at manganganak kay Jesus. Ang ganda ng tugon ni Maria, sabi niya, ang tugon ni Maria ay ang kanyang pagtanggap sa misyong ito na ipinahayag na siya ay alipin ng Panginoon at pagpapahayag ng kanyang pagpayag na gawin ang kalooban ng Diyos. Walang pagtanggi, bagkos sumunod sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita nito ang kanyang malalim na pananampalataya at kahandaang magpasakop sa kalooban at plano ng Diyos. Di ba? Ang ganda? Kasi kung iisipin mo, what if kung hindi pumayag? Kung itatanong natin, bakit si Maria ang pinili? Ganong siya ay mababang nilalang during those time. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi tumitingin sa katayuan ng tao. Mahina ka man, malakas ka man, hindi siya namili ng mayayaman doon sa lugar na yun. Bagkos, pinili niya yung si Maria na nililiman ng banal na Espiritu upang maging Diyos, maging tao si Jesus. Kaya si Maria ay tinawag na Perpetual Virgin Mary hanggang sa ipanganak niya si Jesus. Pagkatapos noon, hindi na yun perpetual kasi nagkaroon na siya ng sexual life kay Joseph. So baka marinig nyo, Perpetual Virgin Mary, hindi po yun nag-exist. Pagkatapos may panganak si Jesus Christ, nagsama na sila ni Joseph, nagkaroon na sila ng sexual life, then nagkaroon pa ng mga kapatid si Jesus. Okay. So, ano ang nangyari bago ang kapanganakan ni Jesus? So, si Maria ay pinangako kay Jose, ngunit nabuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo bago sila nagsama. Ano sila betrothed na Tapos nagbigay na ng
dowry, yung mga bigay kaya, parang dote ba? Tapos, yung kanilang mga pamilya, nag-usap-usap na. Yung betrothed doon sa lugar na yon during those time, yun ay assurance na mapapangasawa mo na talaga siya. Dahil nga nagkaroon ng mga pangyayari na may divine intervention, may lihim na plano si Jose na humiwalay dahil ayaw niya namang masangkot sa iskandalo si Maria. Dahil during those time, pag nalaman na betrothed kasi kayo at meron kang kataksilang ginawa, may punishment ho yun. So, si Jose ay isang matuwid na lalaki ay nagplano na hiwalayan siya ng tahimik upang mahiwasan ang kahihiyan sa publiko. Ngunit, isang anghel ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Iyon, no? Si Maria, anghel ang pumunta. Ganon din si Joseph, pinuntahan din siya ng anghel. So, sino ba makakatanggi pag gano'n na ang anghel na ang pumupunta sa iyo? So, sa Mateo 1:20-25, ay pinaliwanag sa kanya na ang lahat ng ito ay nagdudulot ng katuparan ng propesiya na ang isang birhen ay manganganak ng isang anak na magiging tagapagligtas. Basahin po natin ang Isaiah 7 verse 14. Ayan. Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. So, ginawa ni Joseph ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Ganda, di ba? Ayaw-ayaw ka, puntahan ka ng angel, kaya mapalad ang pangalan ni Brother Boy. Si Gabriel lagi ang messenger ng Diyos dito. Pumunta kay Maria, pumunta kay Jose. Pakasalan mo yan. Walang nagawa kundi sumunod. Tanong, ilang lalaki ang maniniwala sa isang hindi ka panipaniwalang kwento kahit na sinabi sa kanila ng isang anghel sa isang panaginip? So, kinailangan ito ng higit na pananampalataya sa bahagi ni Jose kaysa kay Maria. Biro mo, nabuntis. Inisip ni Jose, hindi man akin yun eh. Pero dahil sinabi sa kanya ng anghel, pakasalan mo yan, pinakasalan niya. Siya ang nagpapalit ng lampin, siya ang nag-akay pag bumabiyahe, lahat ginawa niya bilang isang ama. Ama sa lupa, Although walang nabanggit na pagkumbinsi ni Maria kay Jose sa katotohanan. So si Maria, pag kahit siya sabihin niya kay Jose, hindi maniniwala kung walang divine intervention. Di ba mas nung anghel ang namagitan sa kanilang dalawa, pareha silang pumayag. So, ito ay para kay Maria na nagtiwala sa Diyos. Ang Diyos lang ang makakapagpaniwala sa isang taong tulad nito. Di ba? Ito ay para kay Maria na nagtiwala sa Diyos at sa karangalan ni Jose na siya ay malalim. Sa karangalan ni Jose na siya ay naniwala sa Diyos. Nagpakita sina Maria at Jose ng malalim na pananampalataya at pagsunod sa pamamagitan ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos kahit mahirap itong unawain. Di ba? So, that is the righteous example of faith ni Maria at saka ni Joseph. Pag ang anghel na ang nagsabi, walang pero, walang hindi, kundi yes. Ayan. Pangalawang kahalagahan kung bakit ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo ay the importance of virgin birth. Basahin po natin ang Mateo 1 verses talata 23. Ayan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Then sa Lucas
Kabanata 1, talata 27. Ayan. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. So, tingnan natin kung paano inilarawan ng kasulatan ang birhen na kapanganakan. So, ang anghel, ayan, involved na naman dito yung anghel na si gwapong Gabriel ay bumisita sa Birheng Maria upang ihatid sa kanya ang balita na siya ay magiging ina ng Mesiyas. Ganda, oh. Kung ikaw siguro yung babae na pinunta ng anghel na at ganun ang sasabihin sa iyo, nako, ikaw na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Sapagkat kada ituro ang mga talatang ito, naroon din ang pangalan mo. Siyempre, sa iyo nang galing eh. Oh, yan. Nagtanong ngayon si Maria. Siyempre, magtatanong, paano ito mangyayari dahil ako ay isang birhen? Basahin po natin Lucas 1:34. Ayan, nagtanong si Maria sa anghel, paano ito mangyayari? Gayong dalaga pa ako. Dalaga siya, tapos may propesiyang manganak siya ng Mesiyas. So, ang tugon ni Gabriel, yung anghel, ay nagpapahiwatig ng mahimalang kalikasan ng paglilihi. Ang Espiritu Santo ay darating sa iyo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Ayan, yung 135, sumagot ang anghel, sasayo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Ayan, take note anak ng Diyos. Hindi itinuro ng anghel ang anumang gawa ng tao, kundi ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos bilang ahensya ng kapaganakan ni Jesus. Di ba? Kaya sinabing anak ng Diyos na during those time, although betrothed na si Jose at saka si Maria, pero habang ipinagbubuntis ni Maria, yung si Jesus, wala po silang sexual life ni Jose. Kaya hindi po siya nahaluan ng mula sa tao. Puro yun ay divine. Galing lang sa Holy Spirit. Kaya kung may maririnig kayo na hindi ibang katuruan, puntahan nyo kagad yung Biblia dahil po yun ang katotohanan about dun sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So, si Jesus ay wastong tatawaging anak ng Diyos. Basahin po natin ang Galatia 4, talata 4. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ayan. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Sa Galatia 4, talata 5, para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Ayan. Diba? Sa John 1:12. Kung sino man ang sumampalataya sa binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayan. So ngayon, bakit mahalaga ang virgin birth? Ayan. Una, means by which the word became flesh. Sa John 1:14. So, nagkatawang tao ang anak ng Diyos nang hindi nawawala ang alinman sa kanyang banal na kalikasan. Di ba? Diyos siya, nagkatawang tao, nagdagdag siya ng kalikasan ng tao. Ang mapaghimalang pangyayaring iyon na nakapagpabago ng kasaysayan ay naganap sa sinapupunan ni Birheng Maria. Ayan. Doon siya nag-umpisa. Then number 2, the immaterial, the spirit, and the material, Mary's womb, were both involved. Ayan. Tingnan natin. Tulad ng sa paglikha, ang lupa ay walang anyo at walang laman at madilim. Basahin po natin yung Genesis 1 and
Genesis 1 verse 2. Ayan, basahin natin dito. Nahuli yata yung aking, ayan na pala. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ayan ha. Tingnan natin. Tulad ng sa paglikha, ang lupa ay walang anyo at walang laman at madilim. Ay sinasabi ng Genesis 1 and 2. Ang sinapupunan ni Maria ay isang walang laman, yung barren place. At tulad ng sa paglikha, ang Espiritu ng Diyos ay palibot sa ibabaw ng tubig. Ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Maria. Basahin po natin yung Lucas 1:35. Ayan, sumagot ang anghel, sasayo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. So, ang Diyos lamang ang makakagawa ng mga himala ng paglikha. Ang pagkakatawang tao at ang kapanganakan ng birhen. Diyos lamang ang pwedeng gumawa, no? Pangatlo, preserves the truth that Jesus is fully God and fully man at the same time. Ayan. Pinapanatili nito ang katotohanan na si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao sa parehong oras. Katulad ng sinabi ko kanina, na kaya siya ay Diyos dahil mula siya sa Holy Spirit, nung pinagbubuntis siya ni Virgin Mary, hindi sila nagkaroon ng sexual affair ni Jose. Kaya't divine talaga ang kanyang pagkakabuntis. So, ang kanyang physical na katawan ay tinanggap niya kay Maria bilang kanyang biological na anak. Kaya siya nagkaroon ng katawang tao dahil kay Virgin Mary. Tao si Virgin Mary. Ngunit, ang kanyang walang hanggang banal na kalikasan ay sa kanya mula pa noong nakaraan. Basahin natin ng 1:6 verse talata 69. Ayan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Si Jesus ay walang likas na kasalanan. Pagbasahin po natin ang Hebreo at Kabanata 7, talata 26. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng higit pa sa kalangitan. At sa makatwid ay nagawang maging ganap na kahalili natin. Unang Pedro, Kabanata 1, talata 11, ayan. Kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bakit po sinabing ganap na kahalili natin? Dahil tayong mga pasaway, tayong mga makasalanan, imbis na tayo ang mamatay, ipako sa krus, pero dahil mahal tayo ng Diyos, wala nang ibang handog, hindi na pwede yung dugo ng hayop. Bagkos yung dugo ng banal at perpektong Diyos, kundi si Panginoong Jesucristo. Wala na. Sino pa ang ihahandog? Tingnan mo ang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama. Si Jesus na hindi makasalanan, tinalikuran ng kanyang Ama dahil inangkin ang kasalanan natin. Kaya pala ang Diyos, pwede kang talikuran ng Diyos kung ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Nag-iisang anak, mahal na mahal ng Diyos Ama, pero nagawa niyang talikuran dahil yung kasalanan natin ay inako ng ating Panginoong Hesus. Kung walang pagbuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesus, nasaan kaya tayo? Na nilupig ang kasalanan at kamatayan minsan para sa lahat. Basahin po natin ang Hebreo 10, talata 10. At dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos,
Nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Kita nyo? Di ka ba matutuwa ngayong Pasko? Naisip mo ba na mayroong Diyos na nagbayad ng kasalanan mo? Kaya ka ngayon nandito, nakakarinig ng salita ng Diyos dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo ay naligtas. Kaya ngayong Pasko, wag tayong after doon sa mga material gift. Dapat yung heavenly gift ang asikasuhin natin. Everlasting gift na mabibit-bit natin hanggang sa itaas. Yung material na yan, iiwanan mo yan. Katulad ng sinabi ni Pastor, itong titulo ng lupa mo, after 100 years, iba na ang nakapangalan dyan. Hindi mo madadala yan. Pero pagka tinanggap mo ang Panginoong Hesus Kristo, kahit nandun ka na sa langit, bit-bit mo yan. Ayan. So, hindi lamang nagawang alisin ang ating mga kasalanan, ngunit siya ay tinukso sa lahat ng paraan kung ano tayo. Sa makatuwid, siya ang ating sakdal na sakripisyo at nakikiramay din sa ating mga kahinaan. Basahin po natin ang Hebreo 4, talata 15. Ayan, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Di ba? Sino tayo para damayan ng ating Panginoong Hesus? Kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi niya isusugo yung kanyang anak. Biro mo nagkatawang tao siya, pero kahit siya nagkatawang tao, ni minsan hindi siya nagkasala. Mapalad yung mga taong nakakita ng personal kay Jesucristo. Pero tayo, mapalad tayo dahil nakakausap natin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya huwag tayong manghinawa na magbasa ng Biblia. Naway mula ngayong Pasko, magtuloy-tuloy na ang pagbasa nyo. Andyan lagi si Pastor Boying nakapost sa GC kung ano yung inyong susundan. Meron din naman sa likod ng Biblia na schedule. Kung gusto nyo, depende sa inyo. Basta't lahat tayo dapat ay nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Dahil kung kumakain ka ng 5 beses sa isang araw, tataba ka. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, magiging payat kang espiritual at ayaw ng Diyos yung gano'n. Kailangan na tayo ay patuloy nating pinapakain ng ating espiritual na katawan. Yung ating physical na katawan, pag lagi nating binusog, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo may mga karamdaman. Hinay-hinay lang kayong mga bata pa. Yan. Pang-apat, example of God's gracious work on our behalf. So, isang halimbawa ng mapagbiyayang gawain ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ang nagkusa, di ba? Ang Diyos ang nagkusa, siya ang may akda ng lahat ng ito. Si Maria ay hindi naghahangad na mabuntis. Yan ba man maghahangad ikakasal na siya betrothed na siya di ba? So, ito ay lahat ng ideya ng Diyos. Si Jose ay walang papel sa paglilihi. Kasi nga, Holy Spirit ang lumilim dun sa sinapupunan ni Virgin Mary. Ang kanyang katawan ay hindi kasali, kaya ang kapangyarihan ay kailangang magmula sa Diyos. So, malinis, kaya tinawag na Virgin Mary, dahil Holy Spirit ang may akda. So, pangatlo, sa ating kahalagahan kung bakit pinanganak ang Diyos is the message of His birth. Basahin po natin yung Mateo 1, talata 21. Ayan. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan hindi pa nga lumalabas, may purpose na. Kaya ang pagdating ng Panginoong Hesus ay napakahalaga sa bawat isa sa atin dahil ang kaligtasang natamo natin ay galing sa kanyang habag, galing sa habag ng Diyos. Hindi yun sa ating mabubuting gawa. Hindi yun sa ating pagtulong sa kapwa. Basahin po natin ang Lucas 1, talata 31. Ayan.
magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Ayan. So, yung Mateo 1, talata 21, at Lucas 1, talata 31, parehas siya na tinukoy na papangalan ng Jesus. Ang dalawang talata na yan ay isinasadilang Jesus ang ipapangalan sa bata. Ano ang ibig sabihin ng Jesus? Ito ay Savior and Redeemer. Tagapagligtas at manunubos. So, ayan, basahin uli natin yung Mateo, Kabanata 1, talata 23. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ng Diyos. Then Isaiah 7, verse 14, dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyong ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Look at the next slide. Ayan, di ba? Ayan, Mateo 1, talata 21, Lucas, Kabanata 1, talata 31. Si Jesus ay Savior at saka Redeemer. Ngayon, sa Mateo 1, talata 23, Isaiah sa Kabanata 7, talata 14, ang pangalan niya doon ay Emmanuel, na ang ibig sabihin, God is with us. Di ba? Ang gandang bagay. Niligtas ka na ng Diyos, sinamahan pa tayo. Niligtas na tayo ng Diyos, sinamahan pa tayo. Oh. At doon sa dalawang package na yon, ano sa'yo? Ano ang response mo sa ginawa niya sa buhay mo ngayong Pasko? Kahit walang Noche Buena, basta i-recognize mo ang Panginoong Hesus Kristo, ayos na yun. Sabi ko nga, wala naman akong 500, wag na tayo mag-Noche Buena. Para kay Lord na yun, hindi, buo kasi yun eh. Dapat 500 lang. Oo, sabi, alam mo, tinuturuan tayo magtipid, pero pang isang tao lang siguro yung 500 na yun. Anyway, hindi naman talaga yun ang main idea ng Pasko eh. So, dahil sa kaligtasang natamo natin, tingnan natin, a religion cannot save you, a church cannot save you, nor human cannot save you. Ayan. Only the name Jesus Christ is our Savior. Basahin po natin ang Gawa 4, talata 12. Gawa, Kabanata 4, talata 12. Ayan, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Tingnan mo, si Diskaya, naligtas ba siya ng pera niya, ng kayamanan niya? Hindi, kulong siya. Kung kay Jesus siya kumapit, ligtas sana siya. Sapagkat gagawin niya ang kalooban ng Diyos kung kilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. So, ito pa ang mensahe ng pagsilang ng Panginoong Jesucristo, yung Isaiah 9 verse 6. Ayan. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Ayan, di ba? Tingnan mo yung mga Kristiyano. Tingnan mo yung mga ngiti. Talagang may kapayapaan dahil naroon si Kristo sa kanilang buhay.
Kahit wala tayong 500, kahit walang laman ang bulsa natin, masaya tayo dahil higit pa sa pera ang nasa atin, kundi ang Panginoong Kristo ang kasama natin. Di ba sabi kanina, God is with us? Higit pa sa material na bagay, basta't meron kang Kristo sa buhay mo. Itong Isaiah 9 verse 6, ito yung katuparan ng propesiya. Kahanga-hanga, may slide tayo dyan. Letter A, kahanga-hanga. Ayan. Bakit kahanga-hanga? Kaya kanyang iligtas, kaya kanyang baguhin. Totoo naman. Ang bawat taong lumalapit kay Diyos, lumapit sa Diyos ay nagkakaroon ng transformation sa kanyang buhay. Ako, minsan binigyan ako ng Biblia ng dumaan doon sa gate ng Green Heights. Pagbuklat ko, ano kaya itong mga number na ito? Di ko maintindihan. Subalit sa biyaya ng Diyos na kinilala ko ang Panginoong Jesucristo, alam ko kung bakit may mga number dito. So, ganun ang tao, pagka grinab niya yung opportunity na kilalanin ng Diyos, nagkakaroon siya ng makalangit na diwa at nagkakaroon ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. So, ang uhaw na yon hindi soft drinks ang pamatid, kundi pagbabasa ng salita ng Diyos. B, tagapayo, mahal ka niya, inaalagaan ka niya, tinuturuan ka niya. Di ba? Inaalagaan ka niya. Narinig niyo yung patutuon ni Sister Weng. Kung hindi siya inalagaan doon ng Panginoon nung siya ay maaksidente, di, ano nangyari? Oo. Letter K, sabi doon, ang makapangyarihang Diyos. Nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Siya ang mananakop ni Satanas, kasalanan at kamatayan. Di ba? Satanas gusto siyang higitan eh. O, anong ginawa ng Panginoong Kristo? Kahit anong tukso ni Satanas, hindi siya nagpadaig dahil siya ay Diyos. Letter D, ang walang hanggang Ama. Ayan. Siya ang laging tapat at maawain. Tingnan mo yung karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga Kristiyano, mababait eh. Dahil yun ang dapat na makita sa pagkatao natin. Dahil yun ang tinuturo ng Biblia. Letter E, ang prinsipe ng kapayapaan. Ayan. Saan ka pa? May kaligtasan ang dinala sa iyo, sinamahan ka pa ng Diyos at pinagkalooban ka pa ng kapayapaan. 3-in-1, hindi kape. 3-in-1 na pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagbibigay siya ng kapayapaan at kagalakan sa mga naniniwala sa Kanya. Ayan, no? Di ba? Totoo naman. Pagka may gawain, galak na galak ka sumama. Yun ang mindset dapat ng Kristiyano. Hindi nawawala. So, mga kapatid, ito ang tanong. Ngayong Pasko, anong regalo ang gusto mo? Handa ka bang tanggapin ang regalong dala ng Diyos sa mundo? Kung ano man ang mga response nyo, alam na ng Diyos yun. Basta, ang pagdiriwang ng Pasko ay alalahanin natin ang Panginoong Jesucristo dahil ligit pa sa Pasko kung bakit siya pinanganak, kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo may Diyos na laging sumusubaybay sa atin, kung bakit merong nagbibigay sa atin ng kapayapaan, dahil yan sa pagkakapanganak kay Jesucristo. Kung hindi pinanganak ang Panginoong Jesucristo, di natin alam ang mga kalagayan natin. Baka hindi tayo narito nagsumasamba sa Kanya. Kaya't
ang mga puso natin ay patuloy nating isuko sa ating Panginoon. So ano yung ano yung ating unang puntos? Review. Okay, the right choose example of faith. Pangalawa, the importance of virgin birth. Pangatlo, the message of His birth. So, ang regalo sa atin ng Panginoon ay kaligtasan, kapayapaan, at pangangalaga sa atin. Ngayon, tanong, tatanggapin mo ba ang regalong yon? Okay, conclusion. Ayan. A gift will tell you something about the gift giver. In a text that has almost a magical quality about it, we discover we are the recipients of a surprising gift, and a supreme gift, and a humble gift, and the highest gift. God could never outdo Himself when He gave these gifts. Thanks be to God for His indescribable gift. Basahin po natin yung 2 Corinthians 9:15. Ayan. Pasalamatan natin ng Diyos sa Kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Yan ang regalo sa atin ng Diyos. Kaya't ang response natin sa Kanya ay dapat maka-Diyos din. Huwag na nating ipagpaliban pa. Lalo ngayong Pasko. Kaya nga sinabi, Jesus is the reason for the season. Okay, tayo po ay umukat manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Salamat po Panginoon at meron kaming Kristo. Merong dumating na Kristo sa mundo upang kami ay iligtas, upang kami ay samahan, upang kami ay alagaan at bigyan ng kapayapaan. Kayo nga po Panginoon ang patuloy na tatak nito sa aming mga puso upang patuloy naming alalahanin kung bakit o ano ang dahilan bakit naparito ang Panginoong Jesucristo. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, naway ang kadakilaan ng ating Diyos ang patuloy na ay makita at ma-share sa iba, Panginoon, lalo na ngayong pagdiriwang ng kanyang karawan, naway maipakilala namin sila doon sa mga taong hindi pa kumikilala sa inyo. Lord, kayo nga po ang magpala sa bawat isa, naway ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ay umabot sa mga nakikinig at magkaroon ng kapangyarihan kumilos sa kanilang buhay upang patuloy kaming nakaayon sa iyong kalooban. Lord, pagpalain po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.